Ang kamakailang pagtuklas ng isang underground bunker na nauugnay kay Apollo Kibuloy, isang kontrobersyal na mangangaral at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, ay nagpatindi sa patuloy na pangangaso ng kapulisan sa kanya dahil napakahirap nitong matuntun. Si Kibuloy ay pinaghahanap para sa maraming seryosong kaso, kabilang ang human trafficking, kung saan ilang buwan nang umiiwas sa kamay ng batas. Noong Sabado, ika-24 ng Agosto, ginamit ng pulisya ang ground penetrating radar technology sa KOJC compound sa Davao City na sumasaklaw sa humigit kumulang 30 hektarya. Kung saan nakakita ang teknolohiyang ito ng maraming tibok ng puso na nagpapahiwatig ng posibleng presensya ni Kibuloy sa loob ng bunker. Kasalukuyang nakatuon ang mga awtoridad sa paghahanap ng pasukan sa underground na ito dahil naniniwala silang maaaring ito ay isang taguan para sa takas na mangangaral. Ang operasyon ng pulisya ay kinasasangkutan ng humigit kumulang 2,000 mga opisyal at sinalubong ito ng malaking pagtutol mula sa mga taga-suporta ni Kibuloy na nakibahagi sa mga protesta at hinarangan ang mga pangunahing kalsada, kabilang ang daan sa Davao International Airport. Ang mga protestang ito ay umabot sa karahasan na humantong sa mga pinsala sa mga tauhan ng pulisya at pag-aresto sa ilang mga demonstrador. Hinarap ng mga opisyal ng pulis ang mga batikos mula sa mga tagasunod ni Kibuloy na nagsasabing gawa-gawa lamang at may motibo sa politika ang mga paratang laban sa kanya. Si Kibuloy mismo ay dati nang nagpahayag na siya ay hindi magpapahuli ng buhay, na lalong nagpapagulo sa sitwasyon para sa pagpapatupad ng batas. Si Apollo Kibuloy, na tumutukoy sa kanyang sarili bilang appointed son of God, ay may makabuluhang tagasunod, kung saan humigit kumulang 7 milyon ang bilang ng mga taong sumusunod at sumusuporta sa kanya bilang Diyos. Siya ay inakusahan ng mabibigat na krimen, kabilang ang pagpilit sa mga tagasunod na babae sa mga gawaing alam mo na yun. Kung saan ang kanyang diskarte ay pinapakita sa ilalim ng pagkukunwari ng mga obligasyon sa relihiyon at pagtrapik sa mga individual, upang humingi ng mga donasyon sa buong Pilipinas at sa ibang mga bansa, kabilang na ang Estados Unidos. Ang kanyang mga nakaraang relasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa mga pampulitikang dimensyon ng kanyang kaso, dahil si Duterte ay suportado si Kibuloy na nagpapalubha sa legal na tanawin sa paligid ng pag-aresto sa mangangaral. Because we are very confident with the results of the ground penetrating radar, at ang hinahanap naman namin is yung pasukan na lang talaga nung facility na underground na hindi namin nakikita galing sa labas. As long as meron po kaming, we are so sure na doon po yung tao na hinahanap natin, sabi po natin, we have a locator na ginagamit po natin, hindi lang po natin makita yung tamang entrance ng tao nila. We are so sure nandun po yung tao na hinahanap natin. Not only fugitive Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po doon sa loob. Kita po natin, baka mas marami po tayo makakitang kaso doon. Yun po yung nagiging rason namin to really to stay longer. Sa ngayon, determinado ang Philippine National Police na hanapin si Kibuloy at nangakong hindi sila aalis sa compound hanggat hindi ito nahuhuli. Ang sitwasyon ay nananatiling tensyon na may patuloy na mga protesta at isang makabuluhang presensya ng pulisya sa site ng KOJC, kung saan isinasaalang-alang din ng mga awtoridad ang paggamit ng mas agresibong mga taktika para labagin ang bunker kung kinakailangan, habang patuloy nilang hinahanap ang takas na mangangaral. Sa huli, mas lumiliit ang mundo ni Apollo Kibuloy nang madiskubre ang kanyang pinagtatagwang bunker. Ang mga pulis ay nahaharap sa mga hamon mula sa loob ng compound at mula sa mga taga-suporta ni Kibuloy, habang nagsisikap silang ipatupad ang mga warrant of arrest laban sa kanya at sa kanyang mga kasama.